Pinoy boxer, mga palaban naman dirigma, saan mo man sulok ng mundo dalhin at ilaban, siguradong magpapakitang gilas at tiyak nawawasakin ng kalaban. Ganyan kung ilarawan ng mga Pilipinong boksingero dahil sa tibay, determinasyon at puso na daladala sa bawat laban. Malakas man o mahina, tiyak na hindi aatrasan ng kalaban. Kaya naman sa bidyong ito mga idol, tampok po natin ngayon ng mga boksingerong nagpakitang gilas at brutal na ng wasak ng kalaban at mga nagbigay karangalan sa bansang Pilipinas ngayong taong 2023. Wow! Whoa! Huge left! Ang 28 anyos na undefeated boxer at tinaguriang striker ng Philippine boxing na si John Michael Zulueta. Isang uri ng boksingero na lintik magpaligo ng suntok hanggang sa sumuko ang kalaban. Ay muli nga po nitong ididepensa ang titulo sa isang Thai fighter na si Otkowik Kamlanchorway. Kung saan mga idol, ito na po ang pang-anim na beses na laban ng ating kababayan sa bansang Thailand. Naginanap nito lamang October 26, 2023. Sa laban na ito mga idol, may malinis na kartada ang ating pambato na 15 panalo, 8 ay tinapos via knockout at 3 tabla. Samantalang ang kalabang Thai boxer ay may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos via knockout at 5 talo na. Kaya naman, atin balikan mga idol ang mabilisang laban ng ating kababayan na si John Michael Zulueta at kung anong klaseng laban ang ipinakita nito sa bansang Thailand. Victories and 4 defeats. These two are the little guys, so you always want to watch out for the smaller fighters because they have a higher. Take a look, good left hook there from the champion Zulueta, and again lands that jab. Big clubbing overhand right there from Zulueta. Zulueta looks superbly confident. Unfortunately, just to me, Otkowik just looks like he's a rabbit in the headlights of a truck so far. Another hard 1-2 there from Zulueta, trying to go to the body there but just missing. Punching very accurately and tremendous power for the weight. Hook there from Zulueta. And Otkowik just firing back with his own boxing combos. Great flurry back there from Otkowik. Going to the body and to the head. Here comes Zulueta firing back. Oh, good punch to the body there. That looks like that hurt Otkowik as he drops his arm. It's very deflated, and there you go. Down he goes, straight and then left hook to the body. And I don't think Otkowik is going to get up. Is he going to make the count? Yes, he is. Referees say to continue. We've got 41 seconds left on the clock. Is Zulueta going to get it done in 1 round? All he needs to do is sneak in one hard shot to the body. Right hand to the head, and again right hooks to the body to Otkowik. Good jab to the head there and then straight to the body. Great level changing hit from Zulueta. He stays light on his feet, and again right hand straight to the body of Otkowik. Let's see if he can keep the count or make the count at least. No, he's not going to make it. So there you go, another first round knockout here in the first round. So we have 5 fights so far. Dito nga mga idol, ay isang round lang nga po ang kinailangan ng ating kababayan para pabagsakin ng 2 beses at tapusin ang kalaban at wagi si John Michael Zulueta na naidepensa ang kanyang Asian Boxing Federation Light Flyweight title. At may kasalukuyang kartada na 16 na panalo, 9 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 tabla at kasalukuyan na Pinoy undefeated. Isang Pinoy na naman po mga idol ang nagtagumpay sa itinakda niyang laban sa flyweight division nito lamang June 17, 2023 kung saan winasak ang kalaban via technical knockout ang Southpaw Filipino fighter na si Archel Villamor na may tangkad na 163 cm at kartadang 3 panalo, 1 ay tinapos via knockout at wala pang talo. Bagamat baguhan, ay kakakitaan mo talaga ng talento ang batang ito sa boxing.
At dito nga po ay nakasagupa ng Pinoy fighter mula sa bansang Japan ay dumayo pa dito sa ating bansa para makipagbasagan ng muka na si Puga Komatsu. Mas matangkad sa ating kababayan na may height na 170 cm at may kartadang 4 na panalo, 2 ay tinapos by a knockout at may 2 talo. Naganap ang kanilang bakbakan sa Ilordes Sports Complex sa Parañaque City. Kaya naman, atin balikan mga idol ang naging laban ng ating kababayan at kung papaano nga ba winasak ng Pinoy ang dayong Hapon na si Puga Komatsu. Galing ng batang bigyan mo. Oo. Kulang sumpok maganda kulang pa. May na mabalag ka muna ito.
6 rounds. Round 6, last round. Fatality. Wagi at winasak ng Pinoy ang Hapon sa pang-anim na round ng kanilang sagupaan via technical knockout. 9 seconds of round number 6. We have a winner by technical knockout on From the Philippines, Genesis Serbania. Matapos nga po ang mahigit 2 taon na hindi nakaakyat sa ibabaw ng lona, ang ating kababayan na si former world title challenger na si Genesis Serbania ay muli nga pong nabigyan ng pagkakataon na magpakitang gilas at mapalaban sa isang Indonesian boxer na si Waldo Sabu. Naganap ang kanilang sagupaan nito lamang November 19, 2023 sa bansang Vietnam. Narito at inyo pong panoodin mga idol ang mainit-init pa at katatapos lang na bakbakan ng ating kababayan na si Genesis Serbania kontra sa Indonesian boxer na si Waldo Sabu. Philippines ở góc đài đỏ thi đấu trong trang phục quần xanh, còn Waldo Sabu là võ sĩ trong trang phục quần trắng, góc đài xanh. Nhiều tấn công đầu tiên của Serbania. Waldo Sabu, Serbania Genesis đang không có được phong độ tốt. Trong 3 trận đấu gần nhất thì Waldo Sabu trận thua knockout trước các đối thủ của anh ngày hôm nay. Serbania cũng để thủ thuật trước Yosuke Sawa. Ngày hôm nay chúng ta cùng xem ai sẽ giành được chiến thắng. Serbania được đánh giá cao hơn. Sabu là tay đấm người Indonesia, người đang sử dụng thế tấn southpaw. Ép góc của Serbania, thủ body shot. Với những tay đấm đến từ Philippines, chúng ta đều biết rất rõ những phần phận. Là một cái tên uy tín của boxing Philippines. Tiểu tấn công của Serbania lúc này thì Waldo Sabu vẫn chưa cho thấy được tín hiệu tích cực nào. Né được 2 đòn. Rõ ràng là ở thế tấn southpaw thì tay trái của Waldo Sabu tấn công không nhanh. Uppercut của Serbania. Tiếp tục ép góc. Rất nặng. Cú tay sau chính xác của Serbania. Hơn 30 giây cho hiệp đấu đầu tiên. Thêm một đòn đánh chính xác nữa và Serbania đã đưa được Waldo Sabu xuống sàn. Trọng tài phải đếm với tay đấm người Indonesia. Waldo Sabu vẫn tiếp tục được trận đấu và liệu anh có thể 30 giây còn lại hay không? Rất tốt. Đòn counter của Waldo Sabu. Nhưng Serbania cho thấy sự tự tin của mình. Anh không gặp của Waldo Sabu. Những giây cuối cùng. Và hiệp 1 kết thúc của Serbania. Với những gì đã diễn ra thì Finish him. Son rất hay đến từ Serbania. Và Waldo Sabu đang ở trong tình thế khó khăn lần thứ 2. Waldo Sabu nằm sàn và Dito nga mga idol, ay 2 rounds lang ang kinailangan ng Pinoy
para pahalikin sa lona ang Indonesian fighter. Chiến thắng knockout thứ 17 trong sự nghiệp của tay đấm người Philippines. Và đây là chiến thắng thứ 35 mà anh có được. Vẫn là một Savania rất uy tín. Quá vượt trội. Wilder Sabu không thể đứng vững dù đây mới là hiệp 2 thôi. Và thậm chí lần này trọng tài không phải đếm bởi Wilder Sabu đã không thể gượng dậy được. Wilder Sabu nhiều hơn Savania 2 tuổi, năm nay tay đấm người Indonesia 34 tuổi. Nhưng thực sự là tốc độ tấn công. Chúng ta cùng xem lại tình huống knockout của Savania. Lúc này thì Wilder Sabu vẫn đang cần đến sự chăm sóc của kênh nhân viên y tế. Đây chính là tình huống mà Wilder Sabu không thể gượng dậy. Một combo Genesis. Wagi ang ating kababayan via second round knockout. Isa na naman nga pong Pinoy ang nagtagumpay sa kanyang laban at sana'y marami pang Pinoy ang manalo at makapagbigay ng karangalan sa ating bansa. Magandang balita para sa ating mga Pinoy boxing fans matapos magwagi at mapasakamay ng ating kababayan ang bakanting IBF Pan Pacific Welterweight title nito lamang June 17, 2023. Ito'y walang iba kundi ang tubong Bago Cebu, ang tinaguriang jawbreaker ng Philippine boxing, ang 27 anyos na si Jonoy Nay. Ito ay nang wasakin at tapusin ng kalabang matangkad na Indonesian boxer na kung saan ito po ang kinatatakutan sa kanilang lugar na si Larry Siwu, kung saan sa tatlong huling laban po nito ay hindi na inabutan ng final bell. Naganap ang bakbakan ng dalawang boksingero sa Ilorde Sports Complex sa Parañaque City. May kartada ang ating pambato ng 20 panalo, 8 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 3 talo at 2 tabla. Samantalang ang kalabang Indo-fighter ay may kartadang 31 panalo, 27 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may 13 talo. Kaya naman, ating balikan mga idol kung anong laban at lakas nga ba ang pinakita ng Pinoy fighter para maging isang kampiyon. Diyan ako naman kasi dekada na Irian. Fighter pa ako niyan. Ayo,
Dalawang magkasunod na kaliwa ang nagpabagsak kay Larry Siwu, ngunit nakatayo pa naman ito at sinubukan pang ipagpatuloy ang laban. Ngunit wala nang inaksayang sandali ang ating pambato, habang ramdam pa ng kalaban ng suntok na sinalo at pinsalang natamo, ay hindi na nga ito pinagbigyan pa ng pagkakataong makarecover. Pinagmukbang ng Pinoy ang kalabang Indonesian boxer ng mga solidong kombinasyon, dahilan para itigil na ng referee ang laban. Dito ay wagi ang ating kababayan na si Jonoy Nay via 4th round technical knockout at nakuha ang bakanting IBF Pan Pacific welterweight title.